Na-feel mo na ba yung parang sinusubok ka niya? Yung parang tinitingnan niya kung hanggang saan mo kaya bago siya magloko. Bakit ganun? Parang may mga babae na bago pa man mandaya, tinatesting muna kung gaano ka kaina. Kung napapansin mo yan, hindi ka nag-iisa. Dahil ayon sa Stoic philosophy, bago pa man bumagsak ang isang relasyon, madalas, may mga maliliit na senyales na lumalabas, mga subtle tests na ginagawa ng babae, para makita kung ikaw pa rin ba yung lalaking una niyang hinangaan, o isa ka na lang sa mga lalaking pwede niyang paikutan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 subtle ways na time test ng isang babae ang kahinaan mo bago siya mandaya, ayon sa Stoicism. At sa dulo, ipapakita ko sa iyo kung paano ka dapat mag-react, hindi bilang seloso, hindi bilang marupok, kundi bilang isang Stoic man na marunong kumalma sa gitna ng emosyon. Point 1. Tinitingnan niya kung paano ka magre-react kapag may ibang lalaking nagme-message sa kanya. Minsan, may magko-comment sa picture niya. Minsan, may friend daw na nag-chat. At gusto niyang makita paano ka magre-react. Kung agad kang magagalit, magiging controlling, o magpapakita ng insecurity, para sa kanya, aba, kaya ko pala siyang igulong sa emosyon niya. Pero kung kalmado ka lang, confident, at hindi nagpapadala sa selos, mararamdaman niya ang lakas ng presence mo. Sabi ni Marcus Aurelius, the best revenge is not to be like your enemy. Kapag pinili mong huwag mag-react tulad ng marupok, ipinapakita mong ikaw ang may control, hindi ang emosyon mo. Kaya tandaan mo, minsan, hindi siya gusto ng ibang lalaki, gusto lang niyang makita kung kaya kanyang paikutan. Point 2. Binabago niya ang boundaries niyo para makita kung susunod ka pa rin. Dati, may respeto siya, sinasabi kung saan pupunta, sinong kasama, kailan uuwi. Pero bigla na lang, nagiging casual. Basta may lakad lang kami, huwag mo na tanungin. Tapos titingnan niya kung papalag ka. Ito ay boundary test. Gusto niyang malaman kung may paninindigan ka pa rin, o kung natatakot kang mawala siya. Kapag sumunod ka lang at hindi ka nagtanong kahit halata namang may mali, sa isip niya, pwede ko na pala siyang itulak pa konti. Mahina siya. Sabi ni Epictetus, if you wish to be good, first believe you are capable of strength. Ang Stoic man, marunong mag-set ng boundaries, hindi dahil gusto niyang mag-control, kundi dahil alam niyang ang respeto ay hindi dapat pinaluluwag. Point 3. Nagiging flirty siya sa harap mo, pero parang joke lang. Ito yung moment na bigla niyang babanggitan ang ibang lalaki. Hoy, ang pogi ng office mate ko ah. O kaya, si ganito, ang bait talaga. At pag medyo nag-react ka, sasabihin niya, grabe ka, joke lang yun, huwag kang ang seryoso. Pero sa totoo lang, test yun. Gusto niyang makita kung confident ka sa sarili mo, o kung insecure ka at mabilis ma-insecure. Ang Stoic man ay kalmado. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang halaga niya sa pamamagitan ng pag-aaway o selos. Sabi ni Seneca, he who angers you, conquers you. Kapag na-trigger ka, natalo ka. Kaya kung gusto niyang makita kung may control ka, ang pinakamalakas mong sagot ay katahimikan at kumpiyansa. Point 4. Sinusubukan niyang tanggalin ang effort niya, para makita kung mag-o-overcompensate ka. Dati, siya ang nagme-message. Siya ang nag-aaya. Ngayon, biglang wala na. At gusto niyang makita, maghahabol ka ba? Kapag nag-double text ka agad, nagmakaawa, o naghabol ng todo, para sa kanya, test passed, alam na niyang may hawak siya sa emosyon mo. Ang Stoic man, hindi nagpe-perform para mapansin. Alam niya ang value niya kahit wala siyang validation. Kasi sabi ni Epictetus, what is yours will come to you when you are ready. Kaya kung pinaparamdam niyang hindi ka na mahalaga, huwag kang magmadali maghabol, hayaan mong maramdaman niya yung pagkawala mo sa kalmado mong pananahimik. Point 5. Pinaparamdam niya na siya na ang may control, to see if you'll submit. May mga babae na gustong makita kung hanggang saan mo kaya magbigay. Hindi dahil gusto lang nila ng power, kundi gusto nilang makita kung kaya mo pa ring tumindig bilang lalaki. Minsan, gusto niyang ikaw ang palaging nag-a-adjust. Gusto niyang ikaw ang laging nag-so sorry, kahit hindi mo kasalanan. At kapag pumayag ka,
Test passed ulit, alam na niyang kaya kanyang eye-mole. Pero ang stoic man, hindi nagpapadala sa emotional manipulation. Sabi ni Marcus Aurelius, a man's worth is no greater than the worth of his ambitions. Kung ang ambisyon mo ay mapanatili ang respeto mo sa sarili, hindi mo kailangang yumuko para lang manatili siya. Point 6. Tinitingnan niya kung paano ka mag-react sa cold treatment. Kapag gusto niyang magloko, una niyang gagawin ay distance. Mas kaunting mensahe, mas kaunting lamang, tapos gusto niyang makita kung paano ka magre-react. Magiging needy ka ba? Magagalit ka ba? O mananatili kang kalmado? Kung kalmado ka, may intriga siya. Kasi hindi ka tulad ng ibang lalaking madaling magpanik. At doon siya matatakot, kasi hindi kanya kontrolado. Ang stoic man, kahit nasasaktan, marunong manatiling buo. Sabi ni Seneca, no man is more unhappy than he who never faces adversity. Kapag hinayaan mong mawala ang kontrol mo sa kanya, mas lalo siyang magkaka-interest, pero kung nagpanik ka, doon siya mas lalong lalayo. Point 7. Pinapanood niya kung kaya mo bang maging kalmado habang nilalabag niya ang tiwala mo. Ito ang pinakamatinding test. Kapag alam niyang ginagawa na niya ang mali, gusto niyang makita kung ano gagawin mo. Tatahimik ka ba? Magwawala ka ba? O kakalma ka habang pinapanood mo siyang unti-unting lumalayo? Ang stoic man, hindi nagmamakaawa sa katotohanan. Hinahayaan niyang lumabas ito sa aksyon ng tao. Sabi ni Epictetus, when someone shows you who they are, believe them the first time. Hindi mo kailangang hintayin pa na masaktan ka bago mo tanggapin ang totoo. Kaya kapag alam mong nilalaro ka na, ang pinakamalakas mong move ay hindi ang magalit, kundi ang umalis ng may dignidad. Ang babae, bago siya magloko, tinitingnan muna kung kaya mong labanan ang emosyon mo. Kaya kung hindi mo alam kung paano kontrolin yan, madali kang magiging biktima. Ang Stoicism ay nagtuturo ng isang simpleng prinsipyo. Control yourself before you try to control others. Hindi mo makokontrol ang gagawin niya, pero makokontrol mo kung paano ka tutugon. At sa huli, yung lalaking marunong manatiling kalmado kahit niloloko, siya rin yung lalaking hindi basta naluloko ulit.